can snatch away the joy of the presence of God in our hearts. Somebody say amen. Okay? Oo, wala dapat pwedeng manakaw yan. Pangalawa, Christian life involved, ano yung pangalawa? A fight. Sabihin natin, a fight. A race. Hindi a race, a race. Takbuhin. Okay? Takbuhin. Kasi isa pa sa na-avail namin dito is the torch, the light of God, which is the Word of God. Okay? The light or the torch of God is the light of God. Di ba sa mga Olympians, sa Olympics, di ba? O, bago nila buksan, yung pagsisimulan ng opening ng Olympics, kailangan mo nila itakbo, no? Yung ilaw, yung torch, yung Olympic torch, nagsisilbi, madala-dala nila, itong ilaw na ito. Yan din sa ating pagtakbo. Pagkatapos nito, ayan, maraming mga challenges. Pwedeng, hipan yung apoy mo, no? Pwedeng buhusan yung apoy mo. Pero papayag ka ba na mawala yung apoy mo? Papayag ka ba na mawala yung presensya ng Panginoon? Sabihin na, no. Pangatlo, Christian life involves a test. Ayan. Di ba sa school, sino yung nag-aaral dito, nakakarinig tayo, hindi lamang isang test. Merong first periodical, merong second periodical, may third, may fourth. Hindi lamang test, mga short quizzes, di ba? Oo, mga quiz natin. Paminsan-minsan, kadalasan, tayo ay medyo nababagsak sa mga test na ito. Kung hindi ka namamopya, tayo nagkakranin sa pagdating ng review. And then, sa sobrang kuyan mo, mental block ka pagdating ng exam. Kaya kung sino-sino na lang, yung dinudugaw mo. So, marami mga test na pwede natin at pagdadaanan natin. But, look at this. Our experience in our relationship with the Lord matters. Okay? Yung ating experience, pwede natin i-share yan. Pwede natin may pagmalaki yan. Na naranasan ko, sa araw na ito, sa 3 araw na yun, yung presensya ng Panginoon, and I got connected with the Lord. So, yung mga campers, bawal ng cellphone, di ba? Oo, lalo na dito. Di ba? Walang cellphone. Mga volunteers natin, mag-isa-isa, nakakasingin sila. Kasi mga facilitators na natin yan. Ayan, yung mararanasan mo din yan. Pero kayo, mga campers ngayon, bawal yung cellphone. So, wala tayong connection. Pero tandaan natin, our experience and our relationship with the Lord connects us with the power from above. Diba? Dito, napakahirap. Marami yung signal. Maghahanap pa ng signal. Yung sun, yung smart, lalo-lalo na yung globe. Diba? Napakasarap, napakahirap. Na mag-connect. Lalo-lalo pag ikaw ay globe, yung network mo. Pero the relationship we have with the Lord connects us to the power of God. That's why dito sa lugar na ito, kahit ano siguro problema mo, naiiyak mo na yan. Paiyakin pa naman, paiyakin, brother kami kagabi. Ewan ko lang, hindi ka nanawa. Sa kaya. So, pagkatapos nga ng talk ni Brother Alec, hanggang pagtulog, umiiyak pa rin. Ay pag-isip, namumugto yung mga mata. So, ganun talaga yung effect, yung touch na yun, gabi. But it's an experience, sabi natin experience. When things get tough, ito na, remember your identity. Dito pa rin tayo sa word na avail, Your word availability. Number 1, summarize lang yun doon sa mga topics na pre-reach ng ating mga speakers. Okay? When we are in tough condition, remember your identity. Just remember who you are in the Lord. Okay? Remember who you are in Christ. Sabihin natin in Christ. Kung dati-dati, siguro tayo ay panig sa kalaban. Pero ngayon, kapanalig, panig tayo. At ang kakampi natin ngayon, hindi rin ating sarili. Ang nagpapanig sa atin ngayon, sa lahat ng ating mga kalimutan ay walang iba, kundi ang Diyos, ang Panginoon, ang presensya niya na sumasayo at sumasakay. Panapakan natin ang Panginoon. Your identity in Christ. Ano pa? You are anointed. Sabihin natin, anointed. Alam niyo ba yung
simple na pagpatong ng kamay ng ating mga spiritual director at ng ating mga speakers, nung kayo ay pinalapit dito at kayo ay pinatungan ng kamay, meron tinatawag na impartation. No? Impartation. May impart sa iyo the anointing that comes from that man of God na naglalayan sa iyo. Kaya yung iba talagang conscious or unconscious na talaga, feel na dito yung pagtumba. Minsan, nangingisay pa. Alam yung pagtumba, yung iba naman, modest. Yung kanilang pagtumba. Tapos yung iba naman, chinecheck muna, umiro. Baka mamaya, matungkol sila, walang sasang ka sa kanila. O, di kawawa naman yung semento. So, mababag sa kanila. But remember, there is an impartation. Kaya ngayong laying of hands is an impartation of the anointing of God. Kaya naman, kahit na hindi pa kayo napapatungan ng kamay, akmang nalapit pa lamang yung kamay, Spider-Man. Nung maglalayan, sasabihin ko naman, tignan yung verses ng Panginoon, ready na kayong mahiga. Pero sa laying hands na yun, bawal ang matulog. Okay? May kulang lang May kulang lang kanina na nakita ko dun sa ating mga volunteers and staff. Kasi some of you, minsan talagang na-slay, hindi natin alam. So kailangan nyo ng kubot. Kasi minsan nagtatagal na sila. Tatagal sila sa paghigay. So kailangan nyo sila pumutan. Yung mga staff natin, yung mga volunteers natin, facilitators natin. Mag-ready kayo. Next time, magdala kayo ng kubot. Okay, pero kalahati lang. Huwag yung tatakluban lahat. Kasi baka mamaya kung ipabutahan niya, nakataklob na lahat. Okay? So, alright. Anointed. Sabihin natin, I am anointed. Okay, hindi ka pa convinced dito. Convince mo yung sarili mo na anointed ka. Bakit? May impartation ng presensya ng Panginoon na ikaw ay nalayahan. Kaya hindi ka na basta-basta ngayon. Hindi ka na basta-basta ngayon. Kaya nga, you are, another identity we have in Christ is that we are a fighter. Okay? Hindi tayo umuurong. Hindi tayo umaayaw. We are a fighter. Mga kapatid, hindi yung ngayon, masaya ka. Hindi, pagdating ng bahay, magbubungahan mo agad, problema. Diba? Oo. So, bibitaw ka ba sa iyong pananampalataya? Bibitaw ka ba sa kagalakan na naranasan mo sa presensya ng Panginoon? Hindi. You are going to fight that pang-iinis. You are going to fight that problem. Bakit? You are not a quitter. You are a fighter. Diba? Kaya nga naman ang tawag doon sa mga nag-quit, retired. They are tired. Pero yung mga fighters, yung mga tinatawag na refirers, they are always loading, their ammunitions, their guns, and they are ready to fight. Ayan, ganun yun. Kailangan karga ka ng karga sa yung weapon. Because the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God, through the pulling down of strongholds. Ang nagbabakak sa iyo, hindi yung sarili mong lakas. Ang nagbabakak sa iyo, yung pinanggagaling ng lahat ng lakas. Walang iba, kundi ang Diyos. Palakpakan ng Diyos. Another one, we are overcomer. Sabihin natin overcomer. Yes, overcomer. Mananagumpay. Alam sabi nga sa Bible, sa Romans 8:37, ano sabi doon? Hindi naman overcomer, more than conqueror. Ibig sabihin nga, hindi pa nagsisimula yung laban, alam mo, tagumpay ka na. Panalo ka na. Hindi pa nagsisimula yung challenge, alam mo, panalo ka na. Bakit? May kakampi ka. May kakampi ka. Kung noon, akala mo mag-isa ka, pero ngayon, hindi ka mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. At sabi sa Romans 8:31, yes, sabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Who is with you? It is the Lord. It is God. Diba? Kaya, no hesitation. Ang sinabi ni David kay Goliath, you came here with your spears and with your bow and with your sword. But I came to fight you, Goliath, in the name of my God, in the name of the Lord. Kita mo? Walang sandata si David, kundi yung kanyang tinador.
Ano, si Goliath, meron siyang spear, meron siyang bow, meron siyang arrow, meron siyang sword. Ano, pero si Goliath, si David, wala. No? Kundi isang maliit na sling lang. Ano, tirador. Pero meron siyang backup. Meron siyang reinforcement. Merong reload si David. At itong tinutukoy kong ito ay walang iba kundi ang Panginoon. So sabihin natin, I am an overcomer. Okay, say it and mean it. I am an overcomer. Okay, another one, our identity is that we are not just starters. Diba? Hindi lang tayo pasimula. No? Nagsisimula lang, hindi sa simula. Kundi ano tayo? Finisher. Diba? Oo. Kailangan natin matapos. Kaya nga yung topic ni Brother Digoy, we have to fight. A good fight. And run a good race. Hindi yung sabi ni Father Arch kanina, merong mga kasi, yung level ng ating growth, yung level ng ating pananampalataya, magkakaiba. Meron yung pananampalataya mo, na-absorb mo, ang bilis. Lumagoy yung pananampalataya. Pero yung absorb mo, minsan mabagal. Pero hindi yung nauuna. Hindi rin yung nahuhuli. Ang mahalaga ay matapos natin yung takbuhin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Walang aayaw, walang aatras, wala hanggang sa simula lang, kundi lahat tayo dapat magtapos. Sabihin mo, congratulations. Graduate ka na. Malapit na tayo mag-graduate, pababa na tayo. Oo. Alam niyo ba, after the talk of Brother Dave, si Pastor Dave, kahapon, di ba? During the morning, diba, 10 to 12, di ba? Pagbaba niya, alam niyo, meron pa siyang pupuntahan, no? Sa Bulacan, may isang another youth fellowship or family camp. Pagbaba niya, pagsakay niya ng jeep dyan, next sa akin, pagdating nila, Coaching Padilla, in Covio, muntik nang mabangga yung kanyang jeep na sinasakyan ng isang dump truck. Pagbaba niya dun sa Masinag, nag-taxi siya. Doon sa unang intersection ng traffic light, no? Or yung U-turn stop, doon yata sa Santa Lucia, meron namang motor na nag-cut doon sa taxi, muntik na silang ma-discrash ulit. Pagdating niya ng EDSA, yung bus na sinasakay niya, pagdating niya ng EDSA, muntik na namang maka-head-on collision, yung isang sasakyan, yung isang jeep yata. Kaya sabi niya, brother, can you pray for me? Kasi alam ko na may ginawa ang Panginoon dyan sa camp ng Shalom News, yung mobilizer. At ngayon, hinahagdalan ako ngayon, nagpilit akong dinidistract ng kalaban. Dahil alam kong may ginawa ang Diyos, may tinapos ang Diyos dyan sa ating mga people. We are blessed, guys. We are blessed. And then, last but not the least, our identity is that you and I is a faithful servant of God. Tapat, sabihin natin tapat. Okay, balik tayo dun sa word na availability. Short na lang ito O siya sa siya, time's up na yata ako. Okay, word availability. Una, ano yung word na yun? Avail, to avail. Diba? Ano ibig sabihin nun? You've got something. Kaya nga merong awit na, I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Diba? Paano manatili? Okay? Dito, yung joy. Hindi dito, pwede tigilin yan diba? Kaya nga, mayroong tinatawag ng ngiping aso. Kaya sabi ni Father, pwede natin i-fake yung ating ngipin hanggang tumimo sa ating puso. Na normal na lang sa atin, na kahit tayo ay naiinis, nangingiti pa rin tayo. Hindi na ingingitian natin, yung nag-iinis sa atin, kasi lalo pa maiinis yun. Kundi nangingiti tayo dahil alam natin ang nagbibigay sa atin ng lakas at tatag upang pagtagumpayan yung pag-iinis na yun, di walang iba kundi ang Panginoon. Palatakan natin siya. Yung word na liable.
Ibig sabihin nun, you have to function. Diba? Yung keyboard na ito, pag naka-off ito, wala siyang function. Diba? Pag naka-off, power off. Yung tinext ako ng ating mga youth, first day. Sabi niya, brother, hindi namin magamit. No? Hindi namin magamit yung projector. Oo, kasi wala kami power cord. Oo, sinabi ko naman yung text sa akin, kay Sister Bernadette, sabi ko, sira na talaga yung power cord natin. Yung kung magamit na naman, malapit na masira. Okay? O kaya hindi pa nasisira. Ano? So, hindi tayo makapag-function pag naka-power off, di ba? Pag wala yung kapangyarihan. Ano? But the Holy Spirit empowers us, di ba? Yung banal na Espiritu, we acknowledge that only the God who made the heavens and the earth, not only the Son, Jesus, who redeemed us from our sins, but we also acknowledge the Holy Spirit that is working in us and through us, giving us the power to overcome all the wiles or all the tactics of the enemy. Di ba? Oo. Ina-acknowledge natin yun. Pangatlo is the word ability. Sabihin natin ability. Alright. Ability. Ibig sabihin ito yung ating energy. Okay? Kaya nga yung mga young people, tayo daw yung mga tinatawag ng mga hyperactive. Hyper yan. Pag niyaya mo, sige, punta tayo. Pero yung mga elderlies, medyo matatanda na, they are not what you call hyperactive. They are in the category of hypertensive. So usually, medyo na-high blood, no? So kung yayayain mo yan, depende sa panahon. Kung mainit, ayan. Di ba? Alam nila yung mainit. Lalo pag may hagdan, di ba? Yung mga matatanda natin, talagang hirap na umahon, no? Sa hagdanan. Pero yung mga young people, because we are full of energy, kahit nagaano malayo yan, sige, fight tayo! Punta tayo! Di ba? Kahit nagaano ka, taas, yung aakyatin natin, no? Matapos lamang natin at maakyat lamang natin yung itaas, di ba? So, ang sinasabi dito, yung word na availability, you are placed in a position of responsibility. Ulitin natin, you are placed in a position of responsibility. So, pagkatapos itong camp na ito, meron kayong responsibility. Hindi lamang yung ating mga hindi lamang yung ating mga volunteers. Hindi lamang yung ating mga facilitators na merong responsibility. Kaya encouragement ko sa kanila, alagaan natin itong mga campers natin ngayon na, ilan sila? 60 plus! O diba? Ahanin na po! Oo. Could you imagine, na kapag itong anim na po na ito, 60 plus na ito, ay nagpatuloy sa gawain, it will make a big difference, brothers and sisters. Oo. Bakit? Makikita ng lahat na hindi lang sa simula yung SYM, kundi nagpapatuloy at nagpapatuloy, lumalago, tumatatag, at nakikipaglaban sa ating pananampalataya. Panapakan natin ang pananampalataya. Okay. That's in the area of letter A, sabihin natin availability. Pangalawa, breaking barriers. Breaking the barriers. Okay? Diba, habang tayo ay lumalapit siguro sa Panginoon, maraming mga challenges, diba? Maraming mga struggles, but we can break them all barriers na nahahadlang sa atin. Dun sa race, sa oval track, meron tinatawag na hurdles. Okay? Kung kayo ay nakapanood, halimbawa ng Olympics, o kaya 800-meter dash with hurdles. Hindi lang yung straight yun na pabilog na ikaw ay tatakbo. Yung sinabing hurdles, ay kailangan may tatalubin ka. Diba? Tapos takbo na naman. Tapos talon na naman. Takbo na naman. Tapos talon na naman. Okay? So ganito daw yung barrier na ito. Hindi lamang tayo tatakbo, hindi lamang tayo fighting a good fight and running a good race, kundi kailangan talunin natin lahat ng mga barriers. So handa ba kayong tumalon? Handa ba kayong lumukso? At handa niyo bang pagtagumpayan yung mga barriers na yun? So breaking barriers. Ito yung sinasabi doon na I can. Sabihin natin, I can principle. Oo, ibig sabihin natin magagawa ko. Magagawa mo. Magagawa natin. At ang sabi sa Philippians 4 verse 13, I can do all things
strengthens us every problem that we have. Diba? Kahit anong problema, meron tayong hugutan ng lakas dahil kaya natin pagtagumpayan dahil merong Diyos na magbibigay sa atin ng lakas at tagumpay. Sabihin natin, meron. Sabihin natin, meron. Okay. Pangatlo, challenge accepted. Oo. Yung mga Kristiyano, hindi lamang sila sugod ng sugod, kundi handa sila i-accept lahat ng mga challenges. Anticipated natin yan. Pag sinabi anticipated natin, handa tayo. Handa tayo. Akala niyo ba pagbaba natin dito, ganun na lamang, pababayaan na tayo ng diablo na magpakagudi-gudi? Hindi. Maraming mga bagay na gagawin ng kaaway. Gagamitin niya maraming yung mga forward old batadas, para ikaw ay quitting. Gagamitin niya pagmahal mo sa buhay para ikaw ay persecute. Pero huwag ka. The Word of God says we have to be prepared. Kailangan talagang handa tayo. Bago pa tayo bumaba rito, sa oras na ito, alam kong inihanda na kayo ng Panginoon. At anumang challenge meron, ikaw o ako, pagbaba natin dito, alam natin na magkakagumpay tayo. Bakit? Dala-dala natin ang Diyos at ang nagkapangyarihan. Amen. Okay? So kaya nga, run a good fight or fight a good fight and run a good race. So tingin mo, yung running, nag-exert ka ng energy, nakakapagod yan. Pero anong antidote sa pagkapagod? Pagtitiwala sa Panginoon. Diba? Maraming mga, alam nyo, ngayon, talagang dahil pagod na siguro sa pressure, yung ibang mga kabataan, merong hindi nakapasa. College siya tayo sa news, di ba? May hindi nakapasa o nabagsak ang subject niya dahil sa pagod na siya sa pressure. Siguro, kung anong sasabihin sa kanya, anong ginawa niya? Nagpakamatay. Nagpakamatay. Tapos, yung lately lang, yung student ng UP Manila ba yun? Oo. So, hindi na kaya. Hindi kaya. Natustusan marami. At hindi siya binigyan ng extension, doon sa kanyang tuition fee or yung kanyang babayaran. The pressure siya nung nangyari, nagpakamatay. So, tandaan natin, we will not end our life doon sa mga challenges niyon. Kasi alam natin na yung buhay, kahit gaano karami ang challenge, kahit gaano karami ang problema, magpapatuloy ang buhay basta nandyan ang Panginoon na magpapalakas niya ang lakas sa atin. Okay, ang pang-apat. Okay, matatapos na tayo. Thank God. Tapos na. Ang pang-apat, yung word of discovery. Hindi lang ABC, Hindi lang yung word ng availability. Hindi lamang yung word of breaking the barriers. Hindi lamang yung challenge accepted. Kundi letter D is discovery. Ibig sabihin nito, trusting God day by day. Di ba? Mag-discover mo yung totoong buhay pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon araw-araw sa iyong buhay. Alright? Hindi natin pangungunahan ng Panginoon. Sa ating pagtitiwala, mangunguna at mauna ang Panginoon. Sabi niya sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all, sabi natin all, your heart. And lean not to your own understanding. Huwag daw tayong manangan sa ating sariling karunungan. In all our ways, we have to acknowledge Him and He shall direct our path. Ngayon, ang tanong, ano yung area na dapat natin mag-discover bilang mga youth? Nakita niyo yung slogan? Ayun, may slogan yan. Yung 1 Samuel, chapter 15 or 16. To obey is better than sacrifice. Ano yung area na dapat natin mag-discover? Obedience. Matuto tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, lagi kang nasa kamay ng Panginoon. At pag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, nasa mabuti kang kamay. Diba? At pag ikaw ay nagtiwala araw-araw, kahit yung kamay niya ay hindayo pa, pero ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, kahit yan ay hindayo pa, kahit yan ay takyo pa, pero dahil ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, alam mong hindi magpapabaya ang Diyos sa iyo araw-araw sa iyong buhay. Alright? So,
The ABCs of youth come. Letter E. Meron pa. Tapos A, availability. Pangalawa, breaking the barriers. Pangatlo, challenge accepted. Panglima, D is discovery. At ang pang-anim, no, which is letter E, is the word, pang-lima, okay, pang-lima is the word experience. Sabihin natin, experience. Kaya